Simple lang naman yung naging konsepto natin. Konsepto na kasabay ng modernisasyon, hindi pa rin nawawala yung traditional na kwento ng bawat pamilyang San Joseño. Nung ibinaba sa amin sa Team PIO ang info na magkakaroon tayo ng Paskong San Joseño 2025, agad naman na umaksyon ang PIO team. So binuo natin ang kanya-kanyang grupo. Una sa lahat, inumpisahan natin dun sa brainstorming kasi kailangan talaga malinaw muna kung ano yung kwento. Nagkaroon tayo ng challenge kung ano yung lyrics, ano yung music, pero hindi naging hadlang yun para mabuo natin yung konsepto. So agad-agad, tinipo natin yung PIO Creatives and News Team kasi collaboration talaga siya. Napag-usapan namin kung ano yung mga traditional na ginagawa ng mga San Joseño tuwing Pasko hanggang pumasok na nga yung iba't ibang kwento. So nakakatuwa naman kasi agad-agad nabuo natin yung team coordination headed by Joff. Siya yung bahala na maghanap or makausap yung iba nating mga kakilala, yung iba nating mga kababayan na makakatulong na makabuo dito sa ating konsepto. Kasama din natin yung team talents headed by Seth at saka si Angelo. Hi everyone, ako si Jello. Ako yung na-assign doon sa production mag-direct ng flow nung shooting namin. Hi, I'm Seth. Ako naman ang tumayong talent coordinator para sa ating sinigawang video. Kasi kailangan natin sa maikling panahon na meron tayo, kailangan natin makuha or maisabuhay kung ano yung konsepto natin. So sila yung mga katuwang natin sa paghahanap ng mga San Joseño na i-feature natin dito sa Christmas Station ID. Ganda. So since ang ating konsepto ngayon ay medyo talagang we focus on the family and the values ng Christmas ng mga San Joseños, sobrang dami nating kailangang mga maipakita dito sa ating video na to. No? Isa pa sa mga struggles natin during the shoot, syempre kasi we have limited time no, sa ating preparation. So unti-unti, we try to contact yung mga, syempre una, priority mo yung mga kakilala mo na willing na magpakita sa buong San Jose del Monte ng pamilya nila, ipakita yung buhay nila, yung mukha nila sa camera. Yung maging artist as in. Oo, di ba? Kasi struggle yun kasi medyo hindi lahat ng San Joseños gusto lang nakikita yung mukha nila sa camera sa screen, sa big screens ng city. So we're lucky na marami tayong friends na medyo nahirapan lang tayo syempre sa schedule nila kasi we have to adjust from their schedule at sa schedule ng iba pang mga talents natin kasi we have limited time to do the shoot. So, meron tayong mga talents na gusto natin sana nandun sila, pumayag sila. Unfortunately, hindi nagsisuit yung oras nila dun sa ating shooting hours. Kaya talagang doon tayo medyo nahirapan ng konti na talagang medyo naging challenging yung pag-manage natin ng oras at paghanap natin ng mga perfect na tao na matatapat sa oras ng ating mga schedules, di ba? Welcome to Paraculo. Nako, props. Pagdating sa props, we tried na maging as resourceful as possible. Yan, kung ano yung meron na kaming gamit sa bahay, gamit kung nandun kami sa location. Kung Talagang ano yung, available resources. oo, kung ano lang yung meron, yun lang talaga yung pagkakasyahin mo. And we're so happy din na yung ilan sa ating mga sites, kagaya ng isang family na sinushoot natin na merong nagkaroon bigla ng Christmas tree. So, meron silang Christmas tree. Nakabuo na yung Christmas tree nila, pero nakatago pa yun sa stock room nila kasi hindi pa nilalabas kasi wala pang decoration. So, they willingly inilabas yung Christmas tree na yon at kami na ang nag-ayos on the spot. And then yung ibang gamit nila talagang inilabas talaga nila. And, Nakialam na, no? Nakialam na. Oo, yan. At kami na yung nag-ayos nung setup nung kanilang table. And swerte din tayo kasi meron tayong mga nakuha tayong mga talents na willing talaga na ilabas yung gamit nila, ipakita. Yes, Diba? Yung isa pa, sila din yung nag-provide nung talagang Noche Buenas yung open, napaka-supportive nila nung time na nag-shoot kasi talagang kahit, sige, kung ano yung mga kailangan nyo, sabihin nyo lang, ipaprovide natin. Diba? Yun yung naging advantage natin at kagandahan na
talagang naging cooperative yung mga talents natin kasi mismong sila yung nagpo-provide nung mga kinakailangan natin during the shoot. Sa akin naman bilang in charge siya dun sa production mismo. Kasi dapat pag nandoon ka na sa site, medyo kumpleto na yung ano mo talaga, yung flow. Buo na yung konsepto sa isip mo. Then yun nga, naging madali siya in a way, in first step dahil yung talent coordinator natin readily available na yung mga artist na kinuha namin nung time na yun. Yun nga lang, pagdating dun sa mismong shoot, talagang you have to instruct them, you have to explain to them yung goal, yung objective natin na ma-shoot, kung ano yung dapat natin makuha nung time na yun. So from there, as siguro part na rin ng Public Information Office, trabaho na natin yung pakikipag-usap sa tao. Yun lang, I tried my very best lang to explain to them na ito po yung gusto sana natin maging angulo ng kwento natin ngayon. Ganon. At napaka-willing nilang sumunod. Naging willing silang sumunod nung time na yun. Kaya hindi rin naging ganon kahirap na patakbuhin yung flow according dun sa konsepto na ng Christmas ID natin ngayon. Ako din ako sa pinaka talagang tumatak sa akin na scene ay yung sa PDL. Kasi that was my first time entering yung BJMP natin. So, hindi ko talaga alam yung, or wala akong idea kung ano yung itsura sa loob, kung anong kalagayan nila sa loob. Pero yung moment na makausap mo sila, makakwentuhan mo sila, kasi nga ipapaliwanag mo sa kanila bakit mo sila kailangan tuna yung time na yun. At bakit sila kailangan doon sa sa creation ng Christmas ID. Pinaliwanag lang namin sa kanila na dahil gusto natin inclusive yung konsepto ng ating Christmas ID. Kaya even sila ay kasali. Tapos napasmile lang sila na nagkaroon sila ng parang pakiramdam na part pa rin kami ng city despite ng kalagayan nila. So sobrang tumatak sa akin. Remarkable sa akin yung moment na yun. Yeah. Sa akin naman, ang favorite ko talaga doon is the cards. Yung cards na binibigay natin doon sa video na nandun yung message na gusto nating iparating. Though nandun siya directly, nakasulat doon gusto nating iparating. Pero the moment na nag-incorporate siya doon sa mga characters na ipinapakita natin, their stories, tapos pag binubuksan nila, they're giving us their genuine smiles. Yeah, Iba yung feeling, lalo nung napanood mo siya on screen, talagang iba yung feeling na iparating natin yung gusto nating iparating sa mga nanonood through our video. Those scenes talaga yung favorite ko, yung sa ating mga Christmas cards. Pare, dito! Pare! Opo, sa may pilihan ng tutubumbok. At syempre, nandito yung team creatives natin headed by Lara Salvador at saka Cass. Hi, ako po si Lara ng Public Information Office, ang Creative Director. Kasi sila naman yung in charge para maisakatuparan nila or maisabuhay yung binuo nating konsepto at script. Naabangan si Mayora. Yun, after na maibaba yung plano, after nung brainstorming with Sir Brian and team, after nun talagang nag-research ako kung ano yung mga magagandang kuha, ano yung mga magagandang, paano yung angulo. Isa lang naman yung instruction ko sa team tsaka sa mga videos. Basta dramatic, slow-mo, and may puso talaga. Ayun. Na makita lahat yung expression ng mga bata, yung mga tao, na genuine talaga yung mapalabas namin dun sa video. Jessie the Bird. From time to time naman, nag-update yung mga videos, yung mga nasa area. Kasi, actually, kasabay din kasi nito yung namin, Soka. Kaya naghati-hati talaga yung team. So, ang daming big events na sabay-sabay. So, hati talaga yung katawan. So, may nasa area, may nasa office. So, ang monitor sa area, ayun nga, from time to time, may nagsisend ng shot, ganyan, kung anong magandang ganito, kung okay na ba to. At saka, happy naman ako kasi alam naman ng mga videos kung ano yung gusto ko or gusto
nating ipakita sa mga videos. Tsaka, may time naman na nasa area rin ako. Kahit may sakit, go. Kahit nilalagnat na, go. Tulad sa akin. Bawal gumalaw. Challenge yung, lalo na sa editing, parang 2 days. 2 days. 2 days nag-edit. Tapos, yung unang edit, medyo ang daming revisions nun. So, ang ginawa talaga, tinabihan natin yung editor para i-instruct talaga lahat ng dapat niyang ipakita doon sa video. Event natin, hapon, nire-revise pa siya nung umaga. Parang after lunch, saka natin ni-render. Tapos, push na agad, play sa talagang binantayan natin dun sa sound system na ma-play talaga ng maayos yung video. Siguro yung pinakatatatak sa akin, yung nasa area ako may sakit talaga ako. So ito lang yung time na may sakit ako talaga na nag-area pa ako na sobrang taas na nung lagnat ko, may masakit ang ulo, sipon, ubo, lahat. Pero nasa area ka kasi kailangan ng team, kailangan ng may magli-lead. So, memorable talaga sa akin yun kasi feeling ko madidad. Yun, so sa pagkakaisa ng lahat ng mga teams na ito, siniguro natin na maisasabuhay yung talagang kwento ng bawat Paskong San Jose. We are just very thankful kasi napagsama-sama natin yung creativity at yung magandang komunikasyon ng lahat. Kaya talagang yung konsepto, from concept to execution, napaganda talaga natin yung kwento. So we hope na lahat ng mga kababayan natin maipakita or ma-appreciate talaga nila kung paano sineselebrate ng bawat mukha ng mga San Joseño ang Kapaskuhan. And we are very thankful sa lahat ng mga nakasama at naging bahagi ng Christmas Station ID natin. From all the families na feature natin, from all the talents and the people na kinuha natin at napapayag natin na maging bahagi ng Christmas Station ID, at sa lahat ng mga department heads at sa lahat ng mga kawani ng pamahalang lungsod na agad-agad kumasa dun sa invitation natin na maging bahagi ng Christmas Station ID. Siyempre, maraming salamat sa inyo. Sa ating mga kababayang San Joseño, umaasa po kami na sana sa pamamagitan ng Christmas Station ID 2025 natin ay naramdaman nyo at naibahagi ang tunay na himig ng Paskong San Jose.